araw, talakay natin ang ukol sa pagdedesenyo ng silabus. Ano nga ba ang ibig sabihin ng silabus? Pagsabihin nating silabus, ito ay ang pahayag ng plano para sa alinmang parteng kurikulum maliban sa mga elemento ng ebalwasyon ng kurikulum mismo. Maitutulad ito sa isang blueprint, isang plano na naisasalin ng isang teacher sa realidad ng interaksyong pang-classroom. Pero hindi ito kasing higpit ng pagsunod sa blueprint dahil maaaring baguhin ang silabus sa alinmang parte nito kung hindi ito makaabot sa inaasahan. So, ibig sabihin, katulad ng banghay aralin, ang banghay aralin ay gabay ng guro sa kanyang pagtuturo. Ngunit ang silabus ay gabay ng guro sa kanyang pagtuturo sa loob ng isang taon. No, sa isang panuruang taon. Ang banghay aralin kasi pwedeng gabay sa isang araw, sa isang linggo, yan yung banghay aralin. Subalit ang silabus sa panuruang taon talaga. Subalit may sinasabi dito, blueprint man siya o ito yung gabay, pwede mong mabago, no? Pwede mong mabago, pwede mong hindi matapos sapagkat ito lamang ay isang gabay. Narito ang ilang matatalakay katangian ng isang silabus, yung modelo na binigay ni Taba, at saka halimbawa ng isang silabus. Katangian ng isang silabus. Sinasabi dito, ito ay may kabisahang pragmatic at pedagogical. Ibig sabihin, maging resourceful ang teacher, no, sa mga kagamitang gagamitin na ilalagay doon sa silabus. At ang silabus ay dapat mayroong proseso ng pagkatuto. Ikalawa ay explicit. Dapat ang silabus ay may gabay ng eksperto sa paggawa, hindi lang gumawa ka kasi gusto mo, kundi ito ay aprobado ng ilang eksperto o ng guro na mahusay sa larangan ng paggawa ng silabus. At pangatlo ay nagsasalang-alang sa mga prinsipyo ng organisasyon. Ibig sabihin yung pagkasunod-sunod ng mga paksa. Maraming prinsipyong isinasaalang-alang ang silabus tulad ng teorya ng wika at pagkatuto nito, filosofiya ng edukasyon. So, ibig sabihin, isaalang-alang ang filosofiya ng edukasyon kung ano ang sinusunod kasi doon nababatay ang kumbaga ang ituturo, doon na babagay ang ang layunin at doon nababagay kung ano yung mga aktibidades na ipapagawa ng isang guro. Ano itong modelo ni Taba ukol sa silabus? Ang modelo ni Taba ay isang standard na modelo ng prosesong pang-kurikulum ang ipinakita. So ito ay pinakita ni Taba noong 1962 na pinakita din ni Richards noong 1900 po. Narito yon. Una, diagnosis ng pangangailangan. Ibig sabihin, alam ng guro o yung gumagawa ng syllabus kung ano yung kailangan ng estudyante. Hindi dapat nakatingin sa kailangan ng guro, kundi ano ang kailangan ng isang estudyante o ano ang kailangan sa isang asignatura. Pangalawa, formulasyon ng layunin. Ibig sabihin, nakasaado ng layunin na doon mo ibabatay lahat ng iyong gawain, doon mo ibabatay lahat ng iyong yung mga materyales na gagamitin. Pangatlo, seleksyon ng nilalaman. Ibig sabihin nakalagay sa syllabus ang mga paksa na dapat tatalakayin. At nasa guro na kung ano ang kanyang unang tatalakayin depende sa kahirapan ng isang paksa. Ikalima, seleksyon ng karanasang pagkatuto. Ano ba ang gagawin ng guro? Ano yung kanyang pamamaraan? Ano ang kanyang estratehiya na gagamitin sa pagtuturo ng isang paksa? Pang-anim, organisasyon ng karanasang pagkatuto. Paano niya isaayos ang kanyang pagtuturo? At pang-pito, determinasyon sa mga dapat ibalwitin ng ebalwasyon. So, ibig sabihin, nandoon yung kumbaga nakalagay doon kung magpo-quiz ba, mayroon bang pagsusulit, mayroon bang gagawing produkto ang isang estudyante, nakalagay na sa syllabus. Yan ang modelo ni Taba. Karagdagan, sa modelo ng prosesong pang-kurikulum ni Taba, ang hakbang 3 at 4 ang tumutukoy sa disenyo ng syllabus at ang syllabus ang produkto nito.
So, ibig sabihin, kung babalikan natin yung number 3, seleksyon ng nilalaman at organisasyon ng nilalaman, ito ay ang sinasabi dito ni Taba, ito ay tumutukoy sa disenyo. Ibig sabihin, nakalagay na siya na talaga, hindi siya mawawala doon sa syllabus. At ang syllabus, kumbaga isang produkto ng syllabus yung gagawin na ng mga estudyante, no? At sa modelong ito, nagsisimula sa pagsusuri ng layunin. So, ibig sabihin, dapat alamin ninyo na unang-una talaga na i-focus ang layunin kung ano yung gagawin ninyong mga aktibidades. Tingnan ninyo ha, nagsisimula sa pagsusuri ng layunin. Sa paggawa ng isang syllabus, nararapat na alam ninyo kung ano yung layunin ng isang asignatura o ng isang paksa. At sinabi dito, pagsusuri ng layunin ang uri ng nilalaman na kailangan para matamo ang mga tunguhin. So, ibig sabihin, ano ba yung dapat gawin ng mga estudyante para makuha nila yung mga layunin. Maraming teorya sa pagdisenyo ng syllabus ang nabuo sa nagdaang taon. So, ibig sabihin, ito ay ayon kay Wilkin, no? At marami pang iba. Sobrang tagal na. So, sa ngayon na makabagong panahon, meron na tayong tinatawag na spiral curriculum. Meron na tayong tinatawag na matatag curriculum. Meron na tayong, kumbaga, yung RBEC, no? Meron na tayo ng revised basic education curriculum. So, ibig sabihin, sa nagdahang panahon, ang dami ng mga curriculum na dumaan at doon mismo ibabatay yung mga anyo, ano yung format, ano yung kailangan. So, yung mga lumang curriculum, hindi yun mawawala kasi yun yung pinagbatayan sa mga bagong curriculum. Subalit, dapat magkaroon tayo ng kamalayan sa mga bagong curriculum sa paggawa ng syllabus sapagkat doon tayo mababatay yung ating mga layunin, no? Yung layunin noon is yung curriculum guide, ngayon naging melt na ngayon na kung saan binawasan, no? Naging 60% na lang ang kinuha doon sa layunin na yun. So, dapat doon lang tayo mag-focus sa MELC. So, ngayon naman, sa matatag curriculum, doon tayo magbase sa layunin natin. Kukuha tayo sa binigay ng DepEd or binigay ng CHED. So, sa ilang impormasyon na ito ay mula kay Geraldine Navarro mula sa kanyang ginawa ng pagdidesenyo ng syllabus. Sa halimbawa naman na meron akong ipapakitang halimbawa ng isang syllabus na kumbaga ginawa ko sa aking pagtuturo. Ito ay sa senior high school. So, tingnan natin yung isang halimbawa. So, tingnan natin. Okay. Tinatawag din itong curriculum map. So, dito sa halimbawang ito, tingnan natin. Okay. Lakihan natin para makita. So, ito yung format na pina-follow ng school. So, bawat paaralan ay mayroon silang iba't ibang format. Pero hindi mawawala talaga yung mga nilalaman, no? At iba pang mga bahagi ng syllabus. Una, nakalagay dito yung laang panahon o time frame. Ibig sabihin, kailan siya ituturo, no? So, dito nakalagay unang markahan sa first grading, no? First grading, ito ang ituturo. Ito yung nilalaman para sa first grading. Katuturan ng wika, ito ay para sa Filipino 1 sa senior high. Teorya, sa pinagmulan ng wika, konseptong pangwika, may nakalagay na variety ng wika, antas ng wika, gamit ng wika, kasaysayan ng wikang pambansa, at mga sitwasyong pangwika. So, ibig sabihin, ito yung paksa na kinuha natin sa binigay na curriculum guide ng DepEd. At ikalawa, punta na tayo sa kalawang markahan. So, sa second grading tayo, nandito ang second grading. Ito naman yung mga paksa sa second grading. Ngayon, pupunta tayo sa ikalawang item. Ang kalawang item natin nilalaman. So, dito nakalagay yung, tapos na to. Tapos na tayo sa time frame, tapos na tayo sa nilalaman. Ikatlong item ay ang pamantayan ng nilalaman or content standard. Ito ay ikokopyahin lamang natin sa binigay ng DepEd. So, copy lang natin. So, ang kaniyang pamantayang pangnilalaman ay nauunawaan ng mga konsepto, elementong kultural, kasaysayan at gamit ng wika sa lipunang Pilipino. So, pagkatapos ninyong matalakay itong paksang ito ang kasanayan na makukuha ng isang estudyante.
Sa pamantayan sa pagganap naman o performance standard, ibig sabihin, mayroong output na ipapasang estudyante o magagawin ng isang estudyante. So, pagkatapos ng buong quarter, ito ang magagawa ng estudyante. Nakagagawa ng isang sanaysay batay sa isang panayam tungkol sa aspektong kultural o lingwistiko ng napiling komunidad. So, ibig sabihin, makakagawa sila ng essay, no? Batay doon sa kanilang ginawang interview na nauukol sa pangwika na issue. Sa panglimang item, nandito tayong learning competencies. Hindi din kayo gagawa ng learning competencies kasi ito ay mula na sa DepEd, no? Mula na sa kanilang ginawang curriculum guide. So, i-kopyahin lang yung kanilang mga layunin at itong mga layunin ito ay nauukol or naaayon ito dito sa pamantayan ng nilalaman at pamantayan sa pagganap. Tingnan ninyo, natutukoy ang kahulugan at kabuluhan ng wika ng mga konseptong pangwika. Ito ay napasok siya dito sa content standard. Tingnan natin ang pangalawang layunin. Nauugnay ang mga konseptong pangwika sa mga napakingkang sitwasyong pangkomunikasyon at marami pa yung mga, ibig sabihin ito sila ay konektado ito sa pamantayan sa pangnilalaman lahat. So, tingnan natin kung mayroon ditong performance standard na layunin. Tingnan natin. Ito, na kapag sa saliksik ng mga halimbawang sitwasyong nagpapakita, pwede nating mapasok doon yung sa interview na. Tingnan pa natin. Nasusuri, iba na yan. Sige, tingnan natin. Ito, nakasusulat ng sanaysay na tumatalunton sa isang particular na yugto ng kasaysayan wikang pambansa. So, pwede natin itong mapasok doon sa output, no, ng isang estudyante. So, ibig sabihin, itong mga layunin na ito yung parang sinusulat na natin sa banghayanin. Para itong layunin na ito, kapag makamit ito lahat, ito ang ating makuha, itong content standard at saka itong performance standard. Ngayon, punta tayo sa susunod na item, ang evaluasyon. Sa evaluasyon ay magbabase ka dito sa mga layunin. Kasi ano yung gagawin mo sa loob ng klase na ito ay graded, no? Ibig sabihin ay i-record ng teacher na gagawin. So, dito ka mag-base. Halimbawa, oral recitation na ipapaliwanag ng ang kabuluhan at naiugnay ang konseptong pangwika batay sa sariling pananaw. So, nandito yan sa mga layunin na binigay natin kanina. May oral recitation, may pagsulat ng sulatin, essay. Ito yung essay na sinabi natin kanina. Pagsusulit, hindi mawawala ang pagsusulit. So, yan lang yung aking assessment. Sa activities naman, itong activities, pwede hindi siya graded, no? Kumbaga, ito yung mga gagawing mga paganyak ng guro sa klase. Katulad ng Socratic method, yung pagtatanong ng guro, no? Lalo na yung HOTS questioning, no? Higher order thinking skills, no? At pangalawa, lecture method, kasi magle-lecture talaga. Mayroon tayong discovery learning, na hayaan ng mga estudyante na matuto. Mayroon tayong scaffolding, mayroon tayong fishbone technique, mayroon tayong the bonus 6 thinking HOTS, mayroon tayong democratic vote, mayroon tayong cooperative learning, mayroon tayong gamification. So, ibig sabihin, ang daming mga techniques na pwede ninyong ilagay dito. Sa resources naman, ano yung gagamitin ng guro, no? Sa kabuuan, sa unang markahan. Sinabi dito, marker, laptop, DLP, libro, ProQuest, Kuiper, yung LMS ng school. Pwede pa kayong magdagdag. Anong klaseng libro? Pwede yon, mas maganda. Or pwede kayong maglagay dito ng YouTube video, no? Resources yun. At dito naman ay wala na yan. So, dito tayo magtapos sa resources. So, ito yung mga ilang halimbawa ng syllabus. At sana ay nakuha ninyo yung ating talakayan at lalo na yung halimbawa. Kung mayroon kayong katanungan, maaari kayong magbigay ng mensahe sa baba. At maraming salamat sa inyong pakikinig.